Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong hakbang ni Pi Network na talaga namang pinag-uusapan ngayon dito sa buong crypto community. May bago po silang ila-launch na tinatawag pong Pi Network Ventures, isang $100 million na venture fund na layuning gamitin si Pi sa totoong buhay o real world utility. Pero teka, ano nga ba talaga yan? Paano ito? At bakit kahit maganda ang balitang ito ay bagsak pa rin ang presyo ni Pi? Kaya yan, nakikita po natin na ang kasalukuyang presyo po ni Pi Network base po rito sa Crypto.news ay nasa 0.86. At least umangat po siya ng 11.7%. Yan, ngayong last 24 hours. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source ng ating balita ngayon ay ang Crypto.news. Yan, simulan po natin sa mga ang tungkol po rito sa Pi Network Ventures. Yan, para po sa na-content po natin ito sa mga nakalipas na video, pero para po sa mga hindi nakakaalam ay noong May 14 ay inihayag po ng Pi Network ang launching ng isang napakalaking hakbang kung saan ay isang 100 million fund or pondo na layuning suportahan ang mga startup at saka negosyo na gagamit or mag-i-integrate kay Pi. Ang project na ito ay pinangalan ng Pi Network Ventures. Hindi lang basta pondo ito. Isa itong venture capital style initiative na kagaya ng mga ginagawa sa Silicon Valley. Ibig sabihin, ang layunin po ay mag-invest sa mga kumpanya na makakatulong palaguin ang ecosystem ni Pi, partikular po sa real-world use cases o mga tunay na aplikasyon sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga sektor na bibigyang priority ay ang blockchain, fintech, generative AI, e-commerce at mga social platforms. Oo, hindi lang pang crypto kundi pang technology sa pangkalahatan. Ngayon, saan po galing ang pondo at anong anyo ang investment? Ang $100 million na ito ay hindi po basta-basta na lamang na lumitaw. Galing po ito sa 10% ng kabuuang supply ni Pi na nakalaan po sa foundation reserves. Ibig sabihin, ito ay bahagi talaga ng plano at hindi lang biglaang desisyon. Ang investment po ay ibibigay sa dalawang anyo. Ang Pi tokens mismo at US dollars. Pero ayon po sa team, mas pipiliin nilang mag-invest gamit si Pi mismo. Ayan, Pi mismo. At bakit? Para mas mapalakas ang ecosystem dahil ang mga kumpanyang tumatanggap ng investment ay gagamit din ng mismong currency na gusto nilang palaganapin at yan po ay si Pi. Ngayon ay sino po ang magdidesisyon kung saan mapupunta ang pondo? Ang Pi Network Ventures ay itinatag ng Pi Foundation, isang organization na hindi pagmamay-ari ng sinuman. Layunin nito na siguraduhin ang pangkalahatang kaayusan at kinabukasan ni Pi bilang isang decentralized network. Ang mga desisyon kung kanino mag-i-invest ay base po sa standard na proseso na ginagamit din sa mga traditional na venture capital firms. Kasama po ang vetting, due diligence at saka evaluation. Hindi lang basta may ideya. Dapat ay may malinaw na plano at kakayahan ang team ng startup na magpapatupad nito. Ngayon is paano naman po pipiliin ang mga project at dapat nakabase lang kay Pi? Yan, dapat nakabase lamang ba kay Pi? Yan, hindi kailangang puro sa Pi blockchain lang nakabase ang isang project. Pwede na rin kung ginagamit lang si Pi bilang bayad or bahagi ng operasyon ng isang negosyo. Ang mahalaga ay nakakatulong ito para mapalawak ang paggamit ni Pi sa tunay na mundo. Wala pang inilalabas na kompletong kriteria pero ang unang tinitingnan ay kung makabuluhan ang project. May tunay na value at may matibay na team sa likod nito. Sunod na tanong natin ay paano naman makakatulong ang venture fund sa paglago ni Pi sa totoong mundo? Kapag mas maraming negosyo ang tumatanggap o gumagamit kay Pi, nagkakaroon po ng tunay na gamit ang token na ito. Imbis na maging mind lang tapos hold, yan ay magiging pambayad na, pang-access at pang-reward na rin itong si Pi. Isipin mo na lang isang commerce site na tumatanggap ng Pi o isang AI service na nagagamit si Pi bilang credit o isang business reward system na nakabase kay Pi.
Ganito ang gustong makita ng Pi Network Ventures, mga real-world applications na pinapatakbo ni Pi. Ngayon is bakit po bumagsak si Pi kahit maganda ang balitang ito? Ayon sa mga eksperto, ito ay isang classic na halimbawa ng buy the rumor, sell the news. Maraming nag-speculate na tataas ang presyo ni Pi bago ang announcement, kaya maraming bumili. Pero pagkalabas ng balita, nagbintahan na agad ang mga tao kaya bumagsak ang presyo. Hindi dahil sa hindi maganda ang balita, kundi dahil po sa short-term mentality ng ibang mga traders. Pero kung pagtitingnan natin ito mula sa long-term development perspective, malinaw na ginagawa ni Pi ang mga hakbang para sa pangmatagalang tagumpay. Ngayon is ano naman ang role ng community sa pagpili ng mga projects? Malaki po ang papel ng Pi community dito. Ang Pi app na tinatawag po na Brainstorm ay pwede pong magbigay ng feedback at saka reviews ang mga users tungkol sa mga project. Ginagamit ito para makilala kung alin ang promising at alin ang hindi. Hindi pa detalyado kung paano ito maisasama sa Pi Ventures process. Pero ayon po sa team, inaaral na ito bilang bahagi ng integration sa hinaharap. Ngayon ay paano naman po ito akma sa long-term vision ng Pi Network? Layunin po ng Pi Network Ventures na itulak ang production at saka innovation papunta mismo sa Pi ecosystem. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng pondo. Gusto po nilang i-embed si Pi sa mga tunay na proseso gaya po ng pagbebenta, transaction, apps at saka services. Ngayon bukas na rin si Pi sa open network, mas may kaya na itong makipag-ugnayan sa labas ng ecosystem kung saan ay nangangahulugan ng mas malaking posibilidad para sa tunay na adoption. Ngayon is ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Bilang mga Pinoy crypto enthusiasts, traders at investors, ang balitang ito ay isang panibagong oportunidad at paalala na hindi lang presyo ang sukatan ng tagumpay. Oo, bumaba nga si Pi ngayon, pero kung magtatagumpay po ang Pi Network Ventures sa layunin nitong magkaroon ng real-world use case, mas lalaki po ang tsansa ni Pi na maging sustainable at valuable sa long term. Kung mapapansin mo, maraming project sa crypto ang nagbo-boom at nawawala agad. Pero si Pi, tila tahimik pero may direksyon. Unti-unting pinapalalim ang ecosystem sa tulong po ng community at mga business partners. At ayan bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang hakbak na ito ay isang matapang at matalinong desisyon. Hindi ito hype-driven gaya ng karamihan ng crypto projects ngayon. Isa po itong strategic move para patunayan na may tunay na gamit si Pi sa mundo. Hindi ito pang overnight success. Pero kung mas maraming negosyo ang gagamit kay Pi, mas lalaki po ang demand at mas titibay ang ecosystem. Kaya kung isa ka pong Pi holder or interesado ka pa lang sa crypto, ito na ang panahon para aralin mo kung pwede kang maging bahagi ng ecosystem na ito. Hindi lang bilang trader, kundi bilang builder, innovator o user. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.